Ang forward ng Golden State Warriors na si Andrew Wiggins ay hindi nga nakapag-participate sa kanilang training camp dahil sa siya ay nagkasakit. Si Wiggins na All-Star noong 2022 ay hindi na nakabalik sa pagiging All-Star player pagkatapos ng taon na iyon. Kailangan ng Warriors na si Wiggins ay makapag-perform sa mataas na antas ngayong season. At pagkatapos na siya ay mag-average ng kanyang career low na 13.2 points noong nakaraang season sa loob ng 71 games, tinitingnan na nga raw ni Wiggins na siya ay makabawi na ngayong season. Ang head coach naman ng Warriors na si Steve Kerr ay patuloy na sinasabi na walang dapat na alalahanin pa kay Wiggins. Bagaman na wala pa rin ngang masyadong sinabi itong si Kerr patungkol kay Wiggins hanggang nitong Martes. Sa isang napaka-importanting update, inireveal ni Kerr na si Wiggins ay nag-participate na sa practice nila sa unang pagkakataon. Idinagdag pa ni Kerr na si Wiggins ay nasa track na ng pagiging handa sa pagsisimula ng regular season. Ayon naman kay Kendra Andrews ng ESPN, si Andrew Wiggins nga raw ay nakapag-participate na sa practice pagkatapos na ma-miss nito ang lahat ng training camp sa Hawaii. Pero hindi raw muna naging parte si Wiggins sa ilang portion ng live action sa araw na iyon at hindi pa raw maglalaro itong si Wiggins sa Huwebes. Pero nasa track na nga raw itong si Wiggins sa pagiging handa sa pagsisimula ng regular season. Sinabi rin ni Kerr na si Wiggins ay bumalik mula sa bakasyon na nasa magandang forma na at magandang balita ito para sa Warriors. Habang hindi lang nila kailangan na maging available si Wiggins, kailangan din nilang patuloy na ma-generate ang bagong mukha ng kanilang rotation. At sa opening night ng regular season ay i-reveal na nga ni Kerr ang kanyang starting lineup. At si Wiggins ang isa sa mga players na maaaring maging starter o kaya ay manggagaling mula sa bench. Depende sa kung anong kombinasyon ang gusto ni Kerr na mabubuo niya sa preseason. Para sa iba pang balitang Warriors, ang nag-init na si Lindy Waters III ay dinala ang Golden State Warriors sa isang dramatic na victory nung linggo sa Honolulu. Ang kanyang buzzer-beating triple ay nagbigay sa kanila ng panalo sa score na 91-90 laban sa Los Angeles Clippers. Ang tres na iyon ni Waters ay ang kanyang ikalimang 3-pointer sa game na iyon sa loob ng 15 minutes na aksyon na natulungan niya ang bagong mukha ng Dubs sa performance nito mula sa likod ng arko sa kanilang exhibition opener. Wala naman tayo masyadong makukuha pa mula sa alinmang preseason basketball na doon nga ay hindi na pinaglaro ni Steve Kerr sina Stephen Curry at Draymond Green pagkatapos ng halftime. Wala na nga sa Warriors si Klay Thompson at si Buddy Hield naman ay hindi equipped na mapunan ang sapatos ni Thompson bilang second splash brother ng Warriors at ilalaban pa ni Hield ang kanyang sarili upang siya ay makakuha ng mga minuto laban sa nag-uumapaw nilang rotation. May isa pang malaking problema ang Golden State sa nalalapit na tip-off ng regular season na baka ang ideal at preferred lineup combinations nila ay magpalala pa lalo sa kakulangan nila ng consistent firepower mula sa 3-point range. Isa itong masakit na katotohanan na kapag pinagsabay na paglaruin sa loob sina Jonathan Kuminga, Draymond Green at Trayce Jackson Davis ay magkukulang nga talaga sila ng firepower sa 3-point range na nakita nga natin itong linggo na ginawa nila sa Hawaii. Bago nagsimula ang game nila, alanganin nga itong si Kerr na gamitin si Kuminga na kasama ang dalawa pang big man nila. Kaya't ipinaliwanag niya na ang pagkakagamit niya kay Kuminga bilang small forward ay isa lamang exploration sa preseason at iba raw iyon sa tunay na gagawin nila sa isang 82 game grind at sa kanilang pagpapatuloy. Pero titignan pa rin daw iyon ni Kerr. Nung nakaraang taon daw kasi, hindi raw sila naging komportable sa ganoong ruta. Ang sabi ni Kerr patungkol sa paglalaro ni Kuminga bilang small forward. Gusto raw nilang paglaruin na power forward si Green at naibibigay naman daw ni Jackson Davis ang kailangan nila na shot blocker na kasama si Green habang gusto rin naman daw nilang paglaruin si Kuminga. At kapag handa na raw si Kuminga na maglaro ng small forward at gumana iyon sa kanila, tsaka na lang daw natin iyon makikita. At kapag hindi raw iyon gumana, hahanap sila ng ibang option. Ang preseason daw ang tamang oras na subukan ng mga bagay-bagay upang makita kung anong mga kombinasyon ang gagana raw sa kanila at alin ang hindi. Si Kuminga ay nagtapos na may 7 points at 7 rebounds sa 3 of 6 shooting sa loob ng 19 minutes laban sa Clippers at naupo na nga rin siya sa bench na kasama ang mga kakampi niyang veterano pagkatapos na maglaro sa unang bahagi ng second half. Naisablay niya ang kanyang dalawang tira sa tres at mukhang hindi siya komportable sa pag-navigate sa half-court offense ng Dubs lalo na kapag siya ang nagiging playmaker nila kaysa sa pagiging finisher nila. Isang role na gustong-gusto sana ni Kuminga. Kaso nga lang hindi pa niya nailaro iyon sa NBA. Wala nga sa kaisipan ng Warriors na hindi sila lalaban para sa kampyonato sa nabuo nilang team ngayon. Mabuti na lang at may panahon pa ang Dubs na maglaro habang dinedevelop pa nila itong si Kuminga na maging isang mahusay na wing player nila. Sa Media Day,
Binanggit naman ni Curry ang posibilidad na ang Warriors ay gagawa ng major win now na move hanggang sa pagsapit ng February 6 trade deadline. At ang isang star na Kuminga na naglalaro ng small forward ay talaga namang gagawa ng pagpapasya sa magiging future niya sa Golden State at gagawin siya nito na mahalagang centerpiece ng isang potential na blockbuster trade na kailangan ng Warriors upang sila ay mag-level up sa Western Conference. Subalit ang basketball ay hindi nilalaro lamang. Ang team context ay palaging mahalaga habang ina-assess ang bawat isang player at ang Golden State nga ay mukhang kulang sa interior personnel upang magawa si Kuminga na isang magaling na small forward. At huwag tayong padadaya sa tahimik na career best ni Green mula sa 3 nung nakaraang season na 39.5% dahil ang depensa ng kalaban ay hindi naman siya dedepensahan na gaya sa isang floor spacer. Ang horizontal range naman ni Jackson Davis ay hanggang sa malapit lamang sa rim. Ginugol naman ni Kevon Looney ang kanyang bakasyon na tumitira ng 500 na 3 sa isang araw. Subalit ang pangunahing gawain pa rin ni Looney sa NBA ay ang dumepensa. At kahit na ba na maglaro ng maliit ang Warriors na andun si Kyle Anderson, ay hindi pa rin sila makagagawa ng half-court spacing na siyang inuuna na sa opensa ng lahat ng mga teams sa NBA sa modern era. Malayo pa nga ang dapat na marating ni Kuminga upang siya ay maging shooter, playmaker at overall processor bago niya maitaya ang kanyang claim sa pagiging small forward. At ang kapaligiran na paglalaroan ni Kuminga sa Warriors ngayong season na hindi lamang patungkol sa loob ay magpapahirap palalo sa mga kinakailangang hakbang sa pagpapabuti sa kanya.